Edukasyon ng isa sa kayamanang kailanman ay hindi mawawala o makukuha sa atin. Ngunit paano kung sa kabila ng ating pagsisikap matuto, ay tinitiis natin na ilang araw hindi kumain, makapasok lamang sa paaralan? Po. Bali po yung nangyari po sa akin nung nakarang linggo ay 3 araw na po ako walang pagkain. Pero okay lang po. Pumapasok pa rin ako. Atin puntong hayaan ang pagpapatuloy ng kwento ni Yulin. Ang ating kapatid namang yan na naiblog ni Pugong Biyahero. Kaya ating binalikan ngayon upang ipahatid ang tulong para sa kanya. Isang batang malaki ang pangarap para sa kanyang tribo na kayang tiisin lahat ng hirap para lamang makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. So ito yung bahay po nila. Magandang hapon. Papasok. So after 2 hours po ng biyahe natin ay napuntahan ulit natin si Yulin. So si Yulin po yung nakaraan na na-vlog po ni Sir Paul na nag-aaral na wala na siyang magulang. So bali po ang kasama niya lang po dito yung ate niya. Yung kapatid mo, no? Kapatid mo. So anong balita, Yulin? Kamusta ka na? Okay lang po. Medyo nahirapan din kasi yung mga projects po namin ay sa laptop. Ay binayaran po namin, pinagawa namin sa kaklase. Ang ginawa ko lang ay binayaran namin ng 350 para lang maka-project. Kasi ibig sabihin, nagrenta, parang nagrenta ka ng laptop. Siya na po yung naggawa po ng project. Sinulat lang po namin bago binigay po sa kaklase po namin. So yun nga po mga bayan, laptop po na bibigay ni Sir Paul ay hindi ko pa po dala. So bali po ang ibibigay lang po muna natin ay yung kanyang allowance. Pero ngayon, may pasok pa ba ngayon? Wala na po, pero mabalik po ako sa school na Lunes po, magpapirma ng clearance. Sa clearance lamang. At yung, so bali wala na kayo pasok ngayon? Wala na po. So next sem ay second year ka na? Second year po. So ang problema mo ay laptop. Para laptop. Makasabay sa sa mga projects mo makapaggawa. Yes. So bali saan ka pumapasok ulit? Malipat po ako ngayong Lipat second school. Sa main campus po sa Calapan. Calapan ka na. Bali nung nakaraan sa Bungabong. Bungabong. Kasi po nahirapan po kami sa boarding house. Lagi po may 500 ay sana po yung 500 na yun ay para sa pagkain ko na po yung ay minsan po ganun po, wala po akong pagkain sa boarding house. Pero pumapasok pa rin ako kahit hindi ako. Wala kang pagkain. Siyempre, mahirap pag pumapasok ka nang walang laman yung tiyan mo. So, paano ka nakakapag-focus sa ganung bagay? Eh, parang nasanay na po ako sa, kahit hindi po ako kumain. Nasanay na po. Nakafocus na naman ako sa pag-aaral ko. Pero, yun nga, di ba, hindi ka nakakain ng umaga. Paano yung sa susunod na oras, mga tanghalian, hapunan? Ay, okay lang po sa akin po. Hindi ka kumakain isang araw? Hindi po. Bali po yung nangyari po sa akin nung nakarang linggo ay 3 araw na po ako walang pagkain. Pero okay lang po. Pumapasok pa rin ako. Ng tubig lang? Opo, tubig lang po. Naranasan daw niya ang hindi kumain ng 3 araw pero pinipilit pa rin niyang makapasok para matuto. Talagang makikita natin ang pagsisikap ng batang si Yulin na kahit walang naibigay ang kanyang kapatid at walang wala na sila ay sinisika pa din niya mag-aral para sa kanyang pangarap. Kinakaya yung ganun? Parang nasanay lang po. Nasanay na po. 3 araw hindi ako makain. Nasanay. Pero pumapasok ka pa rin? Opo, pumapasok pa rin po. Ano na lang yung nagpapalakas yan. Siyempre, pag gutom na gutom ka, hindi ka makakapag-isip ng maayos. Paano mo pinakaya yung ganung bagay? Wala, lang po, parang yung po, may kasama po akong katutubo din, ay yung naka-boarding house. Minsan po, yung pagkain ko, binibigay niya sa akin, yung pagkain niya po. 2 po kaming katutubo po doon. Ganun yung sitwasyon po ni Yuli, no? So,
Sa kasama mo na pagtubo din, ganun din ba yung sitwasyon niya? Opo, ganun. Pero may magulang po siya. Sa Mansari naman po siya. Isa si Yulin kasi wala na pong magulang. Tanging nga ate niya po ang nagpapaaral sa kanya. So, paano si ate? Kamusta naman ang trabaho ni ate? Wala po. Kasi po ay farmer lang po yung ate ko. Hindi ko po masasabi na ilan po talaga yung amount na isang buwan po magkano yung kinikita nila. Kasi yung pangangailangan din dito sa bayo mga pagkain nila ay napupunta dun sa pagkain ng pera. So, alam ba ni ate mo na yun ang naging sitwasyon mo sa school na hindi ka kumakain? Alam po. So, ano na lang sabi ni ate mo? Tis na lang daw. Ganun na. Kasi wala naman talaga ulan. Lalo na nung nakaraan, ulan. No, walang pagkakitaan. Madalas po sa bunga po umulan. So, kada uwi ka dito, saan ka sumasakay? May motor po dyan si kuya. Sinusundo ka doon sa ano. So, ngayon kasi ay merong nagbigay sa atin ng tulong para sa masuportahan din yung pangangailangan mo sa pag-aaral mo. So, papasalamat po kay Tito Freddy and Tracy. Thank you very much po sa tulong nyo sa kababayan natin si Yulin at para masuportahan ko yung pangangailangan sa pag-school. So, bibigay na po natin. So, ito ay ikaw nang bahala kung paano mo pero yun nga, para makatulong ito sa pag-aaral mo. Sa ganun ay kahit paano ay hindi ka muna maproblema kasi hindi natin alam kung kailan ulit kami babalik dito. Pero yung laptop ay sa sunod siguro dadalhin ko na o bibigay ko sa iyo. So to, 5,400 from Tito Freddy and Tracy. Thank you very much po sa tulong niyo po. 1, 2, 3, 4, 5,400. Maraming salamat po sa inyong pagtulong sa akin. Sana po ay marami pong blessing ang dumadating po sa inyo. Yun lang. Salamat. Ano yung ginawa mo nung time na nabigyan ka ni Sir Paul na budget para saan? Ano mong ginawa? Yung una po ay binayaran po namin ng boarding house ko po. Magkano ba bayad sa boarding house? 700 po. Kasama na po ang tubig at kuryente. Yan, binigay po. Yung 3,000 binigay ko na po yung sa boarding house. Bago yung 2,000 po. 2,000 po ay yung sa pagkain ko po bago sa project. So, ibig sabihin, para nag-advance ka na ng bayad sa boarding house. Okay. Kita niyo po yun. Parang talagang makikita po natin kay Yuli na desidido siya makapagtapos kasi mas priority niya yung mabayaran lahat bago yung iba pang gagawin. Kasi sa panahon natin na may mga bata na inuuna yung, hindi ko naman sa nila lahat, inuuna yung luho bago mag-aral o kailangan muna, bibigyan muna ng mga magagandang bagay para magsumikap o para mag-aral o pumasok sa school. So, sa kalagayan kasi ni Yulin talagang nagtitiis siya kung ano yung meron, pinagkakasya niya. So, talagang kailangan po ng tulong ni Yulin upang sa ganun po ay makapagtapos siya sa pag-aaral. No? So, yun Yulin, at maasa rin kami na magiging maayos yung buhay mo someday, na makakapagtapos ka sa pag-aaral mo. Basta, lagi lang magtiwala kay Lord, no? Walang imposible. Walang imposible sa atin, Diyos. So, maraming salamat po muli sa inyong panonood at kay Sir Paul at kay Tito Freddy and Tracy. So, dito ko natapos yung vlog ko. Maraming salamat po.